kwento ni Men's A. Castle. Sa itaas ng isang matarik na bundok, binabantayan ng isang inang agila ang kanyang mga itlog. Ngunit isang hapon, biglang niyanig ang lupa. Isang itlog ang nahulog mula sa pugad at gumulong pababa ng bundok ng parang hanggang sa malambot itong lumapag sa dayami ng isang sakahan. Sa loob ng kulungan, dapat ay binabantayan ni Barnaby ng tandang ang mga itlog ng kanyang asawa. Isa, dalawa, tatlo. Teka! Kinuskus ni Barnaby ang kanyang mga mata. Mayroon ba tayong ganitong kalaking itlog kanina? Nang bumalik si Henrietta na inahing manok, napalingon siya. Barnaby, ang itlog na yan ay kasing laki ng melon. Baka isa itong super sisiw, mungkahi ni Barnaby. Ngumiti si Henrietta at kinuha ang dambuhalang itlog sa ilalim ng kanyang pakpak. Malaki man o maliit, ang sanggol ay sanggol. Tawagin natin siyang Pip. Nang mapisa ang mga itlog, 4 na maliliit na dilaw na sisiw ang nagpip at isang malaki at lampang ibon ang nag-scree. Sinubukan ni Pip ang lahat para makibagay. Sinubukan niyang maghukay ng lupa para sa mga buto, pero ang kanyang matatalas na kuko ay lagi nakakagawa ng malalalim na hukay. Pip, anak, buntong hininga ni Henrietta, subukan mong tumuka ng marahan, gaya ng mga kapatid mo. Sinusubukan ko po, inay. Huni ni Pip, pero ang boses niya ay parang kalawanging gate. Isang hapon, tumingala si Pip at nakita ang mga mariringal na gintong agila na lumilipad sa itaas. Wow! Bulong ni Pip habang bumibilis ang tibok ng puso. Gusto kong gawin iyon. Isang mockingbird sa bakod ang malakhak ng malakas, kaya muntik na itong mahulog. Ikaw, isa kang manok na may malalaking paa, Pip. Mabigat ang iyong mga pakpak at lampa ang iyong mga tuka. Manatili ka na lang sa lupa. Pati ang ibang mga sisiw ay naghagigikan. Oo, Pip. Panglupa ka, hindi pang ulap. Dahil sawi ang puso, naglakad si Pip patungo sa kalapit na gubat. Sinubukan niyang tumalon at kumampay pero lagi siyang bumabaksak sa kanyang tiyan. Baka tama sila. Hikbi niya, baka isa lang akong sirang manok. Biglang may narinig siyang matinis na chip 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 mula sa isang mababang sanga. Tumingala si Pip at napasinghap. Isang pugad ng maliliit na ibong robin ang nayayanig at dahang-dahang lumalapit ang isang gutom na batang babaeng leon mula sa mga burol. Hoy! Iwanan mo sila! Sigaw ni Pip. Tinignan ng leon si Pip at ngumisi. O ano, ngayon maliit na manok, tutukain mo ba ako? Hindi na nag-isip si Pip. Tumakbo siya ng mabilis gamit ang kanyang malalaking binti. Kampay! Kampay! Tad! Sumuko ka na kasi! Tawa ng leon. Ipinikit ni Pip ang kanyang mga mata. Hindi na niya naramdamang isa siyang manok. Nakaramdam siya ng apoy sa kanyang dibdib. Hindi ako manok. Ako ay isang tagapagligtas. Gumawa siya ng isang malaking talon habang ikinakampay ang kanyang mga pakpak ng buong lakas. Nasalo ng hangin ang kanyang mga balahibo. Sa halip na mahulog, siya ay tumaas. Nagawa ko! Nagawa ko! Dagundong ni Pip. Isang malakas na pagdausdos. Sinunggaban ni Pip ang pugad ng mga ibon gamit ang kanyang malalakas na kuko. Bago pa man makasunggab ang leon, lumipad siya ng mataas sa itaas ng mga puno at ligtas na iglapag ang pugad sa isang sanga ng matayog na puno ng oak tree kung saan walang leong nakakaabot. Nang lumipad pabalik si Pip sa sakahan, hindi naglalakad kundi pumapailan lang. Natahimik ang mockingbird na mangha sina Barnaby at Henrietta habang dahan-dahang lumalapag ang kanilang maliit na si Pip. Hindi ka pala manok, sabi ni Henrietta habang pinupunasan ang luha ng katuwaan. Maaring lumaki ako sa kulungan, sabi ni Pip na may pagmamalaki, ngunit ipinanganak ako para sa kalangitan.
aral ng kwento, hindi itinatakda ng iyong pinagmulan ang inyong hantungan. Huwag hayaang pigilan ka ng pagputak ng iba na manatili sa lupa. Kung ikaw ay pinanganak upang lumipad ng mataas, ang iyong tunay na lakas ay lalabas kapag itinigil mo na ang pagpilit na makibagay at nagsimula ka ng tumulong sa iba. The end.